Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Adrian. Lumaki ako sa bayan ng Baler, Aurora. Isang lugar na kilala sa dagat at alon. Ngunit sa likod ng ganda nito ay may mga kwento ng hiwaga at kababalaghan. Bata pa lang ako, iniwan na kami ng tunay kong ina at muling nag-asawa ang tatay ko. Akala ko ay magiging maayos ang lahat. Pero doon nagsimula ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Ang bago kong ina, Boss Pao, ay si Marites. Isang babaeng galing sa bayan ng Siaton, Negros Oriental. Maganda siya, Boss Pao. Mahinhin sa umpisa at magaling makisama. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, ramdam kong may malamig na pader na nakaharang. Hindi niya ako pinapagalitan ng lantaran, pero bawat titig niya ay tila may tinatagong galit at inggit na hindi ko maintindihan. Una kong naramdaman ang pagbabago nang madalas akong atakihin ng matinding sakit sa gabi. Para akong sinasakal habang natutulog. Hindi makagalaw at hindi makasigaw. Sa umaga, paggising ko, lagi akong may pasa at sugat na hindi ko alam kung saan galing. Naisip ko ay baka bangungot lang o aksidenteng nagalaw ko ang sarili ko. Ngunit nang tumagal ay lalo itong lumala. Isang gabi, Boss Pao, habang nakahiga ako sa kwarto, nagising ako sa kakaibang ingay. Tunog ng mga yapak na walang sapin sa sahig. Nang idilat ko ang mata ko, hindi ako makagalaw. Sa gilid ng kama ko ay nakita ko siya. Ang madrasta ko, Boss Pao. Nakatayo, nakatingin sa akin. May hawak siyang maliit na bote na kulay itim. At may nilalagay siyang parang pulbos sa baso ng tubig sa tabi ng kama ko. Ang mga mata niya ay wala ni katiting na emosyon. Nang dumapo ang tingin niya sa akin, ngumiti siya ng malamig at tuloy-tuloy lang sa ginagawa niya. Simula noon, Boss Pao, nag-iba ang pakiramdam ng katawan ko. Wala akong ganang kumain. Mabilis akong mapagod at tila ba unti-unting nauupos ang lakas ko. Lahat ng gamot at payo ng doktor ay walang epekto. Hanggang sa isang araw, may kapitbahay kaming albularyo mula sa Dingalan na lumapit sa tatay ko at nagboluntaryong tumulong. Nang suriin niya ako, ay nagulat siya. May nakita siyang kakaibang marka sa katawan ko. Parang mga tusok na nagsusugat at muling nagsasara. Ang sabi niya ay, ako raw, Boss Pao, ay nakulam. Hindi agad naniwala ang tatay ko. Pero nang ipakita ng albularyo ang isang maliit na tela na natagpuan niya sa ilalim ng unan ko, tela na may buhok at may nakabalot na buto ng manok, nanlamig ang lahat ng dugo ko. Sino pa ba ang may access sa kwarto ko, kundi ang madrasta ko? Nagsagawa ng ritual ang albularyo. May apoy, may dasal, at may binuhos na langis. Habang ginagawa yun, Boss Pao, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay at bumukas ang mga bintana kahit nakasara.
Ang mga plato at baso ay nahulog sa sahig. At mula sa kwarto ng madrasta ko, may malakas na sigaw na umalingaw. Hindi siya lumabas ng kwarto buong magdamag. Pero narinig naming lahat ang mga yabag at kalabog sa loob. Parang may kaaway siyang hindi nakikita. Kinabukasan, Boss Pao, nagkunwaring walang nangyari si Marites. Pero ramdam kong lalong tumalim ang mga tingin niya sa akin. Lalong dumalas ang panghihina ko. Lalong dumalas ang mga bangungot kung saan lagi kong nakikita ang isang babae. Nakaupo sa dibdib ko. Pinipisil ang leeg ko. At binubulong sa tenga ko na hindi ako tatagal. Isang gabi, Boss Pao, habang nasa gitna ako ng panibagong atake, nagising ako at nakita ko siyang nakaupo sa sulok ng kwarto ko. Nakasuot siya ng itim, nakayuko at may hawak na maliit na manika na nakatali ng pulang sinulid. Habang iniikot niya iyon, nararamdaman kong umiikot din ang sikmura ko. Sumasakit ang ulo ko at para akong mawawala sa sarili. Doon na ako naniwala, Boss Pao. Pinakulam ako ng madrasta ko. Lumapit muli ang albularyo, Boss Pao, at nagsabing kailangang gawin ang huling ritual sa bundok ng Maria Aurora Forest Reserve. Doon, sa gitna ng matataas na puno at malamig na hangin, isinagawa ang pag-aalay para putulin ng sumpa. Dinala ko ang mga gamit na natagpuan sa ilalim ng kama ko. Mga tela, buhok, at mga buto. Isa-isang sinunog ng albularyo habang binibigkas ang mga orasyon. Ngunit hindi natapos ang lahat ng walang kapalit. Bigla kong nakita ang madrasta ko sa malayo. Nakatayo sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang buhok, Boss Pao, ay nakalugay at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sumigaw siya, ngunit ang tinig ay hindi tinig ng tao. Malalim iyon, matinis at nakakapangilabot. Naglakad siyang palapit, ngunit sa bawat takbang, tila natutunaw ang lupa, Boss Pao, sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay lumakas at para bang buong gubat ay bumubulong ng panalangin ng mga patay. Nang matapos ang ritual, bigla siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nagpakita sa bahay. Sabi ng mga kapitbahay, umuwi raw siya sa Siaton, sa bayan kung saan daw kilala ang pamilya niya bilang mga manggagamot at mangkukulam. Hanggang ngayon, Boss Pao, buhay pa ako at nagkwento sa inyo. Pero dala ko pa rin ang takot. Sa tuwing may maririnig akong bulungan sa gabi o makakakita ng pulang sinulid, bumabalik lahat ng alaala. At natutunan ko na ang pinakamasakit na leksyon. Hindi lahat ng dapat mong katakutan ay galing sa labas. Dahil minsan, nasa loob mismo ng tahanan ang pinakamapanganib na halimaw.